Pabulong man, batid kong tinig ng isang babae ang aking narinig. Napatigil ako sa paglalakad at unti-unting binalot ng pangamba. Samantala, tila tumigil din ang aking kasunod. Subalit, sa halip na ito'y lingunin, nanatili lamang akong nakikiramdam sa kung nasaan na siya't kung ano ang maaari niyang gawin. Kahit magulo man ang aking pag-iisip, agad kong napagtanto na kumbinsi ang aking sariling imposibleng isa siya sa aking mga kasamahan. Una, walang ibang lumabas ng van bukod sa aming tatlong lalaki. Pangalawa, kung kasama ko nga siya, hindi na niya uusisain pa kung sinong aking hinahanap. At pangatlo, hindi ko maipaliwanag, subalit pakiramdam ko'y hindi lamang siya basta kung sino. Para kasing natatangi at kakaiba ang kanyang presensya. Hindi rin normal ang katahimikang bumabalot ngayon sa paligid. Pati ang hangin na kanina'y masiglang umiihip ay halos di ko na ngayon maramdaman. Sa aking kalooban, malinaw na hindi ko nais lumingon. Lalo na't naglalaro pa rin sa aking isipan ang imahe ng babaeng nakita ko sa ibaba ng tulay. Mabuti pa'y sumigaw na lamang siguro at ako tumakbo. Ngunit kung gayon may saan? Sa huli, hindi rin ako nakatiis. Humingi ako ng malalim at mabilis na tumalikod. Subalit, wala akong nasilayang tao. Walang kahit na ano't sa aking likuran, bukod sa mga puno at halaman sa kakahuyan. Natigilan ako't natawa sa aking sarili. Ano bang ikinakatakot ko? Hanggang sa nabasag ng aking kumpiyansa nang may kumapit sa aking braso. Nagulat ako't di sadyang napalingon sa aking tagiliran kung saan isang babaeng nakayuko ang mahigpit na nakahawak sa akin. Halos natatakpan na ng mahaba at napakagulo niyang buhok ang kabuuan ng kanyang mukha. Nanlumo at nanghina. Lahat ng bagay na maaaring idikit sa kawalang pag-asa't takot ay di ko na naramdaman. Habang nakalapat sa akin ang napakalamig na kamay ng misteryosang babae, akbang titingala na siya patungo sa akin nang bigla akong nakakuha ng lakas ng loob para hawiin ang kanyang kamay at mabilis na tumakbo palayo. Kumaripas ako ng di lumilingon. Pakiramdam ko kasi hinahabol niya ako't agad aabutan anumang oras na ako'y huminto. Layunin kong sumigaw pero ako'y tila walang boses dahil sa labis na takot. Bukod doon, maaaring hindi siya nag-iisa at ayoko namang ibigay na lamang ang lokasyon ko sa kanila. Nais kong humingi ng saklolo o magtago pero wala akong makitang bagay o tao na makakatulong sa akin. Dahil dito, nagpatuloy lamang ako sa pagtakbo hanggang sumabit ang aking paa sa ugat ng isang napakalaking puno. Hulagpos ako sa lupa. Nagdilim ang aking paningin. Ang buong paligid. Pagmulat ng aking mata, nakatingin na ako sa langit na hindi ko rin naman direktang masilayan dahil sa mga dahon at mga sanga ng puno na humaharang dito. Animoy, sandaling nawala sa aking isip ang lahat ng kaganapan ngayong araw. Hanggang sa makaramdam ako ng matinding kirot mula sa aking binti. Malamang ay napilayan ako nung natalisod ako't bumalagbag ito dito sa kagubatan. Makailang saglit pa, unti-unting nagsimulang lumalabo ang aking paningin at pandinig. Nagpatuloy ito hanggang sa isang mahinang tinig ang muling pumukaw ng aking atensyon.
Kuya? Hindi ako sumagot hanggang sa ikalawang pagtawag ng naturang boses at sa pagkakataong ito, agad kong nakilala ang lalaking tumawag sa akin. Kuya, anong nangyari? Ang kapatid ko. Ibig sabihin ay ligtas siya at ligtas din ako. Tinangka kong tumayo, subalit naramdaman ko ang kirot sa aking kanang pinti, kaya ako'y muling bumagsak sa lupa. Pinilit kong alalahanin ang mga naganap at di naman ako nahirapan. Nakakapangilabot kasi ang aking pinagdaanan para basta na lamang maglaho sa aking isipan. Limuel, may nakita ka bang babae? Nanginginig akong pag-uusisa. Kuya, ibig sabihin ay nakita mo rin siya. Bahagyang natahimik ang aking kalooban. Parang ang ibig sabihin ay di pa pala ako nababaliw. Pero pareho nga ba kami nang nakita? May nakita ko at sinundan ko siya. Hindi masyadong naanidag ang kanyang muka. Ngunit parang may itsura yung babae. Medyo di nga lang kaaya-aya ang kanyang pananamit. Parang madumi. Hindi ko napigiling putulin si Limuel. Teka, sinong nakita niya? Muli akong nalito. Sasabihin ko ba't ikukumpara ang aking nakita sa inilahad ng aking kapatid? Bakit parang habang nagtatagal kami rito ay mas lalong dumadami ang katanungan sa aking isipan? Sa kalooban ko, para na lamang akong isang bata na ang nais lang sa oras na ito'y makauwi at makapagpahinga. At kung mamarapatin ay kakalimutan na ang lahat. Subalit, alam kong hindi ko ito matatakasan at mas lalong hindi ko ito malalagpasan kung ngayon pa lamang ay bibigay na ako. Alam ko rin sa sitwasyong ito, oras na bumalaga sa mga kasama ko ang misteryosong bumabalot sa lugar na kinalalagyan namin. Ako ang aasahang magpapanatag ng kalooban nila at obligadong gagawa ng paraan upang ituwid ang lahat. Ako kasi ang nakakatanda, kaya't kailangan kong maging panatag at matatag hanggat maaari. Inilipat ko ang aking mga kamay sa aking muka. Huminga ako ng malalim bago ko muling hinarap si Limuel. Anong nangyari sa babaeng nakita mo? Nalaman mo ba saan siya nagpunta? Pinilit kong maging kalmado at lohikal. Naisip kong kunin muna ang lahat ng makukuha kong impormasyon upang lahat kami rito ay malinawan. Nawala siya sa paningin ko. Masyado na kasing masukal ang ibang parte ng kagubatan. Malumanay na paliwanag ng aking kapatid. Ang totoo, muntik na akong maligaw dahil di ko na malayang napalayo na ako. Buti na lang nakita ko ni Andrew. Oo nga pala, sobrang dami ng gumugulo sa akin ay si Andrew naman ang nawala sa aking isipan. Limuel, kamusta ang kuya mo? Samantala, nasa likod lang pala ang aking kapatid, ang kasintahan ni Alice. Palingalinga ito, tila may hinahanap. Ligtas ka? Agad kong tanong sa kanya. Bakit bigla kang nawala? Kuya, ikaw ang biglang nawala. Nakita ko si Limuel habang naglalakad tayo. Tinawag pa nga kita bago ko siya tinungo. Paliwanag ng binatang mukhang hindi naman nagbibiro. Ang buong akala ko nga'y magkasunod lamang tayo. Ganun ba? Iniangat ko ang aking katawan at umupo. Kasunod dito, itinukod ko ang aking dalawang kamay sa aking likuran at inuunat ang aking mga binting. Patuloy kong pinakikiramdaman. Hinanap ka namin, pagpapatuloy ng aking kapatid. At heto nga't di ka namin naabutan. Kinabahan kami nang makita naming di ka gumagalaw.
Dugtong naman ng kasintahan ni Alice. Kuya, hinihintay ka na niya. Pag-aaya ni Limuel. Ha? Kung kailan tila nagiging normal na ang lahat. At saka naman, ako muling ginulat ng aking kapatid. Sino? Si Alice? Muling lumabo ang aking paningin kaya kinurap-kurap ko ang aking mga mata. Nagbabakasakaling ako'y mahimasmasan. Kuya, tara na. Tinig ng babae. Marahan kong ibinaling ang aking katawan sa gawing kaliwa dahil doon ko narinig na nagmula ang huling tumawag sa akin. Napansin kong may nakatayo sa aking harapan. Halos puno ng putik ang manipis niyang damit na umaabot lamang sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Napansin ko rin ang kanyang mga paa. Tila nabubulok ang isa niyang kuko at ang iba na may napakarumi at nababalot ng napakakapal na burak. Napabuntong hininga na lamang ako. Matapos ay pinilit kong tumingala upang kumpirmahin ang aking hinala. At di nga ako nagkakamali. Siya ang misteryosang babaeng nasa gilid ng tulay. May hawak siyang patalim at akma akong sasaksakin. Nagawa pa niyang ngumiti kahit mayroong tumutulong dugo mula sa kanyang kanang pisngi. Hanggang sa tila ba ako'y hinugot mula sa isang napakasamang panaginip. Pinagpapawisan ka. Masakit ba yung sugat mo? Mahiga ka muna at huwag mo nang basta-basta kikilos. Paalala ng panibago kong kausap. Lintik. Hindi ko na alam ang mga nangyayari at kung ano ang totoo at hindi. Pagkamulat ko, inaalalayan ako ng kasintahan ni Alice at ng kapatid kong binata. Pinilit kong hindi muna magsalita at sa halip ay masusi kong kinilatis ang aking mga kausap at ang kapaligiran. Limuel, ikaw ba talaga si Limuel?